Okay, welcome back guys sa aking YouTube channel, and nung nakaraan ay na-discuss natin yung SSS sickness benefit. Ngayon, pumunta naman tayo sa SSS maternity benefit. Ano nga ba ito? Okay, ang maternity benefit po mula sa SSS ay daily cash allowance na ibinabayad sa female member na hindi makapagtrabaho due to childbirth, panganganak, or kaya nagkaroon siya ng miscarriage, nakunan, or nagkaroon ng emergency termination of pregnancy. So, alin man dun sa tatlo, magkakaroon siya ng daily cash allowance. So, ayon sa Republic Act 11210, mas pinalawig o mas pinahaba na yung maternity leave. So, under this law, meron ng 105 days para sa live childbirth. Whether normal o kaya cesarean. Ngayon, kung ikaw naman ay isang sole parent, meron kang 120 days na maternity leave. So mula sa 105 days na maternity leave, nadagdagan ng additional 15 days, ayon naman ito sa Republic Act 8972 or tinatawag na Solo Parents Welfare Act. Ngayon, kung ikaw naman ay nakunan, meron kang 60 days na maternity leave. So, itong maternity leave ay pwede bang i-avail ng putol-putol? Hindi po. Dapat continuous and uninterrupted yung inyong maternity leave. Mag-i-start lang ba ang maternity leave pagkapanganak? Hindi po. Pwede pong prenatal o bago kayong manganak and after manganak. So, yung 105 days na maternity leave, pwedeng hatiin ninyo. Pwede na kayong mag-start bago pa lang kayong manganak. Provided, yung 60 days, hindi dapat bababa ng 60 days yung inyong postnatal o yung maternity leave after ninyong manganak ay hindi bababa ng 60 days. So, kung meron kayong 105 na maternity leave, 105 days, 60 days doon, dapat after manganak, then yung 45 days, yung remaining do sa 105, yun yung pwedeng before manganak. Or, pwede rin na buong 105 after ninyong manganak. Basta kung gagamitin ninyo before manganak, hindi dapat bababa sa 60 days yung leave ninyo after ninyong manganak. Okay? Now, sa old maternity leave law, may maximum lang na po pwedeng maka-avail nito, ma-avail itong maternity benefit. Pero dito sa bagong batas, wala nang limit. Okay? So, as long as active member ka, namimit mo yung requirements, makaka-avail ka nitong maternity benefit. Ngayon, provided din sa batas na to na pwede mong i-allocate yung maternity leave credits mo. 7 araw. Kanino po ito po pwedeng ilipat or i-transfer? Sa child's father or sa iyong alternate caregiver. So, out of 105 days ng maternity leave, pwede mong ibigay yung 7 days sa ama ng iyong anak, okay? Pwede ba kahit hindi kasal? Yes, married or not. Kasi yung requirement na kasal, ibang batas naman yon. So, kahit na hindi kayo kasal ng partner mo, pwede mo siyang bigyan ng 7 days out of the 105 na maternity leave. Ngayon, doon lamang ba sa ama pwedeng i-allocate itong 7 days na to? Hindi po. Pwede rin sa iyong alternate caregiver. Sino-sino ba tong alternate caregiver na to? Pwedeng kamag-anak mo or yung current partner mo na under the same household. Ngayon, kung ikaw ay employed, ino-notify mo sa employer and then sa employer ang magno-notify sa SSS. Kung ikaw naman ay self-employed o voluntary member o OFW, pwede ka nang dumirekta sa SSS. Yun na yung magiging, ikaw na yung magno-notify sa SSS. Pwedeng through mobile app or my.sss account. Now, dahil ang maternity benefit ay
equivalent cash allowance na ibinibigay sa female member, ang magbabayad nito o ang mag-a-advance nito, okay, ay si employer, yung kumpanya. Okay, kung saan nagtatrabaho si female member. Kailan ibibigay sa'yo itong cash allowance na to ni employer? Within 30 days mula sa filing ng iyong maternity leave application. So, hanggang kailan ka ba pwedeng mag-file ng maternity benefit? Halimbawa, nanganak ka nung 2015. Pwede mo pa bang i-file ngayong 2024? Yes. Within 10 years mula sa date ng iyong panganganak or sa date na ikaw ay nakunan. Paano naman kung halimbawa ang empleyado ay separated na mula sa kanyang employment o kaya nag-awol, pwede pa bang mag-avail ng maternity benefit? Yes. Effective February 1, 2024 under SSS Circular 2023-011, pwede nang i-certify ni employer online through yung my.sss ang maternity benefit application ng kanilang mga empleyado na separated na sa employment. So, paano naman kung sa employer kinakaltasan niya sa employee ng kanyang SSS contributions pero hindi nire-remit sa SSS? May liability ba sa employer? Yes. Magbabayad sa employer ng damages sa SSS equivalent doon sa benefits ni employee. Paano naman yung employer na kinakaltasan nga, nare-remit nga, pero hindi na-transmit kay SSS yung notification ni female employee regarding sa kanyang pregnancy? Anong liability? Ganun din. Magbabayad din si employer ng damages kay SSS equivalent dun sa maternity benefits ni female employee. Maliban doon, ano pang liability ni employer kung hindi niya ibinigay itong maternity benefit under this law? Well, meron pong fine or penalty na 20,000, hindi bababa sa 20,000 at hindi tataas ng 200,000 pesos. Meron ding imprisonment na hindi bababa ng 6 years and 1 day to 12 years and pwedeng hindi pa ma-renew yung kanilang business permit. So, paano ba makompute ang maternity benefit? Ganito. Kunin mo yung 3 to 6 highest monthly salary credits doon sa 12 buwan ng hulog mo immediately preceding or prior doon sa semester ng iyong pregnancy. And after mong makuha yung monthly salary credit mo, i-divide mo ngayon sa 180 para makuha mo yung average daily salary credit. And then, saka mo i-multiply sa 105 days or 120 days kung ikaw ay solo parent or 60 days kung miscarriage. Ngayon, nagkakaroon ba ng pagkakataon na mas mataas yung computation ng maternity leave kapag yung daily rate mo ay mas malaki? Yes. Tinatawag itong salary differential. Okay? Ngayon, dito, kapag mas mataas yung computation dahil mas malaki yung daily rate mo, ang magbabayad ng salary differential o yung difference between sa maternity leave computation ni SSS at saka ni employer ay si employer. Kung halimbawa mas malaki dapat yung ibibigay sa'yo. Okay? Sa employer ang magbabayad ng salary differential na yun. So, tatandaan po ninyo na itong cash allowance na to o yung tinatawag na maternity benefit na to ay ina-advance 100% na employer. So, may mga kumpanya kasi na ang practice nila is ina-advance lang nila yung 60% or 50% or 70% ng maternity benefit and then ibibigay nila yung remaining pag na-submit ng empleyado yung halimbawa yung birth certificate ng bata. Tama po ba ito? Mali. Nava-violate nila yung batas. So, ano pong gagawin ninyo para maprotektahan naman ng inyong karapatan bilang empleyado? Pwede po ninyong i-report ngayon sa SSS itong ganitong practice ni employer kasi bawal po ito.
So ayun, nawa po nakapagbigay ulit tayo ng additional knowledge, and kung meron pa po akong hindi na-discuss o meron pa kayong gustong malinawan, pwede po ninyo akong i-message or pwede kayong mag-comment na lang dito sa video and sasagutin ko once na nabasa ko. Thank you so much!